A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 230 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is July 18, 2026 and yung title ng devotion natin ito ngayon is Worshiping God in Difficult Times, or How Can We Worship God in Difficult Times? So patuloy na ating tatalakayin si Prophet Habakkuk, and si Prophet Habakkuk siya ay nagministry sa Judah. And during his time, yung Juda ay nalalapit nga na sakupin ng Babylonia at malinaw sa kanya yon na magaganap yon. Pero sa mga leader ng Juda, hindi sila naniniwala. Dati kasi kapag ang isang bayan ay sasakupin, ang pinakalaban dito ay yung gutom. Gugutumin yung mga kalaban dahil papalibutin nila yung buong bayan bago nito sakupin. Yung Babylonia, pinalibutan nito yung bayan na Juda at walang nakalabas o nakapasok even the supply of food. Kaya yung mga tao, kahit sarili nilang mga anak ay kinakain nila, pinapatay nila. And dito sa ating scripture for today, Habakkuk chapter 3, even though si Habakkuk ay alam niya na or nangyari na sinisiege yung bayan ng Judah, sinabi niya, even though the fig tree have no blossom and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the field lie empty and barren, even though the flocks die in the field and the cattle barns are empty, kumbaga mauwala na lahat, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength, He makes me as surefoot as a deer and able to tread upon the heights. So, sa kabila ng mga problema, tagutom, sabi ni Habakuk, yet I will rejoice in the Lord. Kaya dito sa ating katuruan number 1, the joy is rooted in God, or joy is rooted in God and not in earthly blessing. Believer and not believer, they face same challenges. Kaya din sabi ni King Solomon, walang pinagkaiba ang mahirap sa mayaman or sa matuwid at hindi kasi parehas lang silang nakakatanggap ng parehong challenges mula sa Panginoon or judgment mula sa Panginoon. In times of sieging, even the believer nararanasan nila yung judgment ng Panginoon na para dapat sa mga masasama. But the difference is their response. The believer who are rooted in God, they still find joy despite hardship. But on the other side, yung mga unbeliever, yung response sa kanila, yung gumawa ng kasamaan, frustration, yung anxiety, yung lack of peace, because they only rooted in an earthly blessing which are temporary. Pero ang Diyos kasi natin, hindi siya temporary, hindi nga rin limited ang ating Diyos. Believer though, believer thought, mawala na lahat, wag lang ang Panginoon. Why? Because God is the main provider and not the earth that can produce. And pangalawa, the Lord is the strength of His people. The Lord, the God, Yahweh, may He manifest Himself to us in the midst of whatever battle we've been facing. Tanging Diyos lang ang ating paghuhugutan ng lakas kung tayo ay mapalibutan man or napapalibutan man o nadamay tayo sa judgment ng Panginoon doon sa mga kasama natin sa environment na kinaroroonan natin. Draw near to God kasi ang Diyos lang ang tanging mapagkukunan natin ng lakas. Ang pangatlo, worship is the process or the proper response to hardship. Habakkuk 3 in a prayer is a prayer and a song. So imagine si Habakkuk, sinulat niya ito and the people singing in spite of sieging. What a wonderful reminder din sa atin na kahit pa man na maubos ang binibigay ng puno, ng lupa, o kahit pa man mawala yung mga alaga nating hayop, sabihin rin natin to, I will rejoice in the Lord. Kasi ito na yung best response natin, ito na yung best worship na magagawa natin kapag meron tayo o kumakaharap tayo sa mga problema, yung mga hardship sa buhay natin. And now, application. Paano ba natin ito ay apply sa ating mga buhay? Number 1, rejoice in the Lord. Not sometimes, but always. Kahit hindi mo alam anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo, rejoice not just when there is a blessing, not just sometimes. Kasi si Apostol Pablo sinabi niya, rejoice in the Lord always.
always. At ang pinakamasarap na panahon ng pagsamba ay kapag may pagsubok na tayo. Kapag nandyan na yung paghihirap, mag-spend tayo ng time sa ating tagapaglikha. Idulong mo lahat and the same time, take time to adore Him, to worship Him, to honor Him, even at the midst of our chaos sa buhay natin. Kasi dito natin mas may papahayag sa Diyos na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. During our hardship, go worship. And pangalawa, find your strength in God's character. Yung strength natin hindi yan gagaling sa resources dapat na meron sa atin. Yung mga wealth or kung anumang bagay na meron tayo sa kung anumang capacity mo to gain something or many things, kundi yung strength natin ay dapat nanggagaling sa character ng Diyos, which are, the Lord is faithful, He is good and loving, He is sovereign and all-wise. Doon tayo lalakas. That's where our faith becomes more stronger. And pangatlo, worship God even while you waiting. Kasi yung prayer natin hindi naman yan instant. Kailangan pa rin natin na lalo na kung nagpe-pray tayo ng transformation sa ating mga puso, kailangan natin mag-antay kasi dumaraan tayo sa process. Waiting is not a smooth sailing. It is a hard process. Because the Lord building and leading us for what the best for us. We cannot get what the best while being intact for what making us far from God. Kaya i-embrace lang natin itong paghihirap natin ngayon dahil for sure ang Lord may ginagawa yan sa ating mga buhay. Pinapaganda niya ang ating mga buhay dahil nga yung pangako ng Diyos hindi yan napapako dahil ang Diyos hindi siya nalilimitahan. So always rejoice in the Lord, find your strength in His character, and lastly worship while you wait. And yun lang po for our teaching and application para naman sa ating reflection. Why is God our only source of joy and strength as we endure hardship? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for the challenges you put to us, Lord God. Thank you for every reason, Lord God, to worship you, Lord. Ay, yung mga challenges na to, Panginoon, hindi to para lang, Panginoon, parusahan kami, kundi, Panginoon, alam mo, Panginoon, na through these challenges, Lord God, ay mas lalong magiging strength and strong yung aming faith to you, Lord God. Lord, alam namin na hindi mo kami pababayaan sa anumang ah, pagsubok sa aming buhay, Panginoon, anumang challenges ito, Panginoon. Walang malaki sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang pinakamalaki sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, gabayan mo kami habang kami ay nagtuturo, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. Nag-lead sa mga tao, Panginoon, sa inyong sa inyong kagustuhan, Panginoon, na sila din ay maabot nyo, Panginoon. Lord, help us and lead us. Lord, give us provision, Lord God, and always be with us, Lord God, sa aming mga gawain, Lord God. Ikaw nawa ang palaging mataas ng aming gawain, ma-honor namin ang iyong pangalan, at maraming pang tao, Panginoon, ang makaabot or makarinig ng iyong mga salita. Ayun lamang po, Panginoon, gabayan mo ulit kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. Pray na sama-sama sa natin lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.